gagamitin niyo lang kami eh. Bakit Against naman? kayo kay Duterte, di ba? Di ba? Pakiusap ko lang po na basic naman na yung karapatan niya sa kalusugan ay respetuhin natin. Na-convict na nga ay tinutulungan pa natin. Ano pa kaya yung presumed innocent who sacrificed for our country? So, Korte Suprema, tinaningan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na magpaliwanag sa loob lamang ng 24 oras. Oo, alam mo Admar, nabubuksan tuloy yung legacy niya. Pero ngayong dinala mo siya sa The Hague, people are talking about him at sa tingin ko, ang galit ng tao ang magdadala dun sa mga kandidato ng PDP sa Senado. Dadagan ang Dito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season, okay. It's, there's a, hindi, 5,000 pesos. 5,000 pesos. May signal-binaryo, sama-sama tayo, babago. May signal-binaryo. Alright, magandang buhay mga kawaitan. Welcome back na naman ho. Nagbabalik na naman ho tayo at medyo, tayo ngayon, no? Medyo masigla tayo ngayon. Dahil busog ho tayo, kakakain lang natin mga kabalitaan. At bago ho tayo magsimula, pasasalamatan muna natin yung 54,806 subscribers. Sana bukas o sa susunod na araw, makakuha na tayo ng 55,000 subscribers mga kabalitaan. Maraming salamat to sa inyong walang sawang tumambay dito sa ating munting bahay mga kabalitaan. Sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Mabuhay at happy Ramadan sa inyo. Enjoy lamang at yung mga pangyayari ngayon sa ating lipunan, huwag kayong mag-alala ho. Ay may hangganan din ho yan at sisikat din yung araw ho natin mga kabalitaan. Okay. Anyways, yung paksa ho natin ngayon ay may sinabi dito si Ma'am Malu Tikia na yung galit ng mamamayang Pilipino ang siyang magdadala ho mga kabalitaan sa Senado mula ho o sa mga Senate candidates ng PDP laban mga kabalitaan. Talagang magdilang anghelo ito dito si Ma'am Malu Tikia dahil nakikita naman ho natin na lumalabas na ho ang totoong taga-suporta ni Tatay Digong Duterte sa bawat rally ho nila at prayer rally at kung ano pa vigil dyan, lalo na sa Mindanao. Nako, lumabas na ho. Mindanao at Visayas ay nagkakaisa na ho mga kabalitaan. Marami na tayong nakikita dyan sa social media, sa TikTok. Lumalabas na ho mga kabalitaan at sana madadagdagan pa ito at ipakita ho natin sa taong bayan na sila ay nagkamali mga kabalitaan sa pagkidnap di umano kay Tatay Digong Duterte. At itong ABS-CBN, itong si Zian Hernandez ay talagang napapahiyaho dito sa ating mga kababayang Pilipino kung saan siya ay nasa Netherlands at anong sabi nito? Gagamitin mo lang kami. Nakakahiya to. ABS-CBN to galit na galit to Walang pagkakaiba to ni mga kabalitaan. Ni Karen Davila mga kabalitaan. Ang Renz Verano version. Kasi paos yung tinga, yung boses nito mga kabalitaan ni Karen Davila. Itong si Hernandez talagang napapahiya ho mga kabalitaan. At maya-maya po, papanoorin ho natin itong si sino ba to? Si Senator Peter Cayetano. May update to siya doon sa Netherlands at ikikwento niya po dito sa atin maya-maya mga kabalitaan. Okay? At ito namang si Marbel, ito rin naman ho mga kabalitaan si Rimulya at Bersamin. Binigyan na lang ho ng 24 oras upang sagutin ang reklamo ng magkapatid na Duterte Kitty, si Pulong at si Basti mga kabalitaan dahil sa kanilang ginagawang pambabastos sa ating konstitusyon at pag hindi paggalang ho sa ating konstitusyon at sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nga po sa kanilang ginagawa ay hindi kuno na
sunod yung tamang proseso. At ito po ay posibleng kung hindi ho ito masagot ng tama, posible mga kawitaan na maibalik si Tatay Digong Duterte dito ho sa ating bansa, mga kabaitaan. Maya-maya ipapakita ho natin dyan sa inyo. Well, anyways, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi updated sa mga kaganapan sa ating lipunan at pinutin ang notification bell. At the same time, paliguan po ng maraming likes at buhusan niyo po ng inyong mga komento, suhestyon, reaksyon at opinion, mga kabalitaan. Dito lamang ho yan sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. At huwag niyo pong skip yung ads ninyong mapapanood. Yung iba pang mga video ninyong mapapanood na may mga ads, huwag lang pong skip, mga kabalitaan. Anyway, tuloy na ho tayo dito kay Zian Hernandez. Siya po yung napahiya dito. Pakinggan niyo po. Zed Hernandez po. My husband is also a mayor. Hindi. Gagamitin niyo lang kami eh. Bakit naman? Kayo kay Duterte, di ba? Di ba? Yes. Di ba? Napahiya. Kasi against kayo kay Duterte. Ma'am, baka gagamitin nyo lang kami. Hindi naman. Kasi against kayo kay Duterte. Di ba? Payang-paya. Ulitin nga natin itong si Yan, mga kabalitaan. Hindi na mo reaction. Okay, again. Zed Hernandez po. Napakilala pa siya. My husband is also a mayor. Hindi. Gagamitin niyo lang kami eh. Bakit naman? Kayo kay Duterte, di ba? Season 1. Yes. Talagang walang takot ito si ate. Ate, talagang dali mo talaga, palakpakan natin si ate. Talagang napahiya dito si Zian Hernandez. Buti nga sa'yo. Alam naman ho namin, galit ho kayo mga nasa ABS-CBN. Galit naman ho kayo sa mga Duterte kasi tinanggalan ho kayo, hindi na rin nyo yung prangkisa ninyo. At ito ay talagang panahon nyo rin para magiganti ho kay Tatay Digong Duterte. Pero sablay ho dito si Zian Hernandez, mga kabalitaan. Tawang-tawa pa siya, feeling close pa siya. Kinausap niya pa yung mga Pilipina. Ako pala si Zian Hernandez. Ma'am, wag naman, baka gagamitin mo lang kami. Di ba? Against kayo. Kayo mga nasa ABS, against kayo kay Duterte. Kaya ka. Huwag ka na kasing magmamayabang dyan. Huwag ka na kasing magpapakilala na taga-ABS ka. Kasi allergic yung mga DDS supporter sa inyo. Huwag ka na magpaka-pilingira dyan. Feeling close ka rin sa mga kababayan natin dyan sa Netherlands. Huwag na, alam nyo na. So, susunod, huwag ka na magtanong para hindi madagdagan yung kaihiyan. Anyway, lipat to tayo dito kay abogado naman pala to si Senador Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin dito, mga kabitan, na mayroon siyang update at medyo nakakalungkot din. Pero sige lang, ganyan naman ho talaga. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Well, tatanggapin natin katotohanan at meron hong nakuha impormasyon tayo dito mula kay Senador Alan Peter Cayetano dahil nakontak niya daw doon sa Netherlands itong si ES Mijaldia. So panoorin natin, pakinggan natin kung ano po yung mga impormasyon na makuha natin dito, mga kabalitaan. Good evening po everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm disturbing you again tonight with another Facebook Live because finally nakausap ko po ang former Executive Secretary si Bingbong Migueldia. Alam niyo naman po, sinamahan niya si President Duterte, no? So kanina po we were talking about due process, we were talking about human rights, we were talking about not allowing anyone to be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun po yung nasa konstitusyon natin at sa pagkaalam ko po, nasa konstitusyon din po ng napakaraming bansa yon. And when you talk about the ICC, it was basically formed so that meron international standard at accountability sa human rights. So let me be very clear po ha. Yung pag-uusapan ko po dito ay walang politika, basic human rights po ito. Okay? I will repeat myself.
What I'm going to tell you tonight and the appeal that I'm going to make does not have to do with any partisanship, doesn't have to do with any politics, any partisan politics, any side. Basic lang po to na human rights. So sabi po ni former Executive Secretary Bingbong Miguel Dia, nasa eroplano sila at bago pa sila makarating nga sa Netherlands ay ginaranti sa kanila ng ICC na dadalhin diretso sa ospital si former President Duterte. Even yung medical po na kasama nila, ang exact words po na sinabi ni Kuya Bing, he's not in good condition. I won't interpret na, I'm just relaying the message. Ang sabi niya, he's not in good condition, at dinagdag po ni former Executive Secretary Miguel Dia ay nag-shoot up yung kanyang sugar. So, in my effort to clarify, tinanong ko, Kuya Bing, sabi ko sa kanya, doon pa lang po sa Manila, gusto niya na po magpa-ospital, di ba? So sabi niya, yes, sa Manila pa lang, we wanted na ma-hospitalize siya, but of course nga, alam na naman natin na nangyari lahat. At sabi ko nga, hindi ko to ipopoliticize, hindi ko to idadagdagan. I clarify ko lang sa kanya na sa Manila pa lang, they were saying that kailangan po siya ma-hospitalize. Okay? So having said that, he was on a plane. It's a long haul, napakatagal, ilan oras yon. So now he is there sa Hague. Ang pangako daw ay dadalhin sa ospital, hindi daw dinala sa ospital. So dun sa facility kung saan siya naka-detain, pumunta daw sila ES Miguel Dia at ang sinabi, wala daw Rodrigo Duterte na naka-register doon. So eto yung appeal ko. First and foremost, I know our embassy is already doing something, but do everything to make sure na yung basic human right of health, di ba yung health, kailangan po yung health niya ay masigurado natin. Kung sino man po yon, kung ano man politika natin, hindi po dapat natin pabayaan yung health ng isang tao. Number 2, ang ating present Secretary of Foreign Affairs, yan po ay isang professional, kilala yan around the world. He is a career diplomat. He was secretary twice, acting secretary twice during Duterte's time, extended. Yan po ay binigyan din ng break ni President Duterte, pero yan din po ay pinagkakatiwalaan ngayon ni President Marcos. So I think he will be the right person to go to The Hague, make sure that there's due process, make sure na susunod yung batas, but make the representations now na makakuha ng medical services ang ating dating Pangulo. Okay? So, I will not add or subtract sa sinabi sa akin. This is my first time to talk to ES Bing, I think baka in a year or so, no? Hindi kami nagkakausap, but nagkaroon kami ng common friend na nandun, so tumawag ako to ask what we can do, at yun ang sabi niya, na immediately, please help that the former president will get medical attention, no? So I don't think may mawawala sa lahat sa atin, kayo man ay humahanga o kayo po ay hindi humahanga kay President Duterte, to make sure that when a Filipino citizen ay kinuha sa ibang bansa na hindi nagkaroon ng chance na yung korte dito ang mag-issue ng warrant, ay to make sure that he's not deprived of life, of good health, di ba? So, I know some of you are thinking, what if hindi? Pero may mawawala ba na i-check up siya? Sabi nga daw sa kanya, sorry, so eto lang yung part na na-miss out ko, at sabi ko nga, hindi ko dadagdagan o babawasan. Ang sabi daw ni President Duterte kay ES Bing, hindi naman ako tatakas, haharapin ko to. So, you know, he's in a foreign country, lahat ng resources nandun sa ICC, hindi siya naman basta't makakatakas o makakaalis, at haharapin naman niya to. So, you know, pakiusap ko lang po na basic naman na yung karapatan niya sa kalusugan ay respetuhin natin. So, baka pwede rin makiusap sa media. Alam ko may either stringers kayo or reporters din doon. I-verify nyo. Kasi yan po naman ay pinaabot lang naman po sa akin.
at nag-volunteer lang ako na sabihin yung mensahe. Bakit po? Hindi po ako makikialam if these are political messages or partisan messages, but pag sa health, magsisisi pa ba tayo pagka hindi natin sinabi to? So some of you will agree with me, will disagree with me, depending on your political persuasion. But if you were in that situation, I would not hesitate to ask people for help for your safety and for your health. So yun lang naman po. And hinihingi ko sa ating media, sana nga po mabantayan, just to make sure po na yung pinaka-basic at yung kanyang kalusugan at katulad ng sinabi ng dating Pangulo, haharapin niya po yung mga kaso na ito. And then our embassy, kung yung 10 million Filipinos to 15 million peoples around the world at yung mga na-convict na nga ay tinutulungan pa natin, ano pa kaya yung presumed innocent who sacrificed for our country? So please po, don't allow po na may mangyari sa ating Pangulo dahil sa kapababayaan natin. And to ICC, no, I want to address myself to you. Your core value is the is the human rights. So if someone needs medical attention, can we not give that person medical attention? I know the human rights advocates and some extremists among that group is eyes on you, but isn't a medical checkup and making sure that he's okay basic human rights, di ba? So kung yan ang core values nyo sa ICC, I think you should show the world that how you will treat detainees humanely and having a checkup when they arrive and giving them the proper attention is basic. So again, I'll just summarize, no? I talked to Executive Secretary Miguel Dia. Sabi niya, pinangakuan sila, they were promised that as soon as they get to the Netherlands, they will be brought to a hospital. This did not happen. He is not in touch right now with President Duterte. He went to the ICC facility and they said that there is no registry under the name of Rodrigo Duterte. I know for a fact na tumutulong yung embassy, but I think kailangan ng backup ito from the DFA, and I think we should ensure that every Filipino who's detained abroad will have tamang representation and yung kanilang kalusugan ay pinaka-basic. So thank you everyone. Good night and please continue to pray. So yun po ang update ni Senator Alan Peter Cayetano. Ay, nako, delikado pala ang kalagayan ngayon ni Tatay Digong kung ganun ho yun na hindi ho nabigyan ng medical attention medical, no? Nakakatakot ho yun kasi nga itong pangako ay hindi naitupad, lalo na ho yung kalagayan ni Tatay Digong Duterte na kailangan talaga ng medical attention or attention medical. Kailangan ho talaga mga kabataan na mabigyan ho ito, mabigyan ng pansin diyan sa ICC dahil nga po ay, di ba, pag sugar yung pag-uusapan, nakakatakot ho yun. Ilang taon na ba si Tatay? Mag-80 na ngayong buwan na to. Tapos pag tumaas yung sugar ng matanda, baka biglang atakihin, baka magkaroon ng komplikasyon sa katawan at lalong babagsak ko yung kalusugan ni Tatay Digong Duterte. So sino po bang sisihin natin dito? Malamang yung mga tao hindi natin masisiguro ay talagang masisisi ho talaga dito itong administrasyon ni Bonget. At mahirap na ho pag nagkakagulo-gulo. At baka ito na yung sinasabi ni Tatay Digong Duterte na patungo na ho tayo sa tinatawag na martial law, mga kabalitaan. Naku, malaking problema ho ito. Magkakagulo ho yung bansa ho natin, mga kabalitaan. Kaya kailangan po, no, sisiguraduhin no, ng mga nasa ICC na mabigyan ng pansin ito ang kalusugan ni Tatay Digong Duterte dahil sa pagkakaintindi ho natin sa sinasabi ni Alan na Peter Cayetano ay mukhang delikado ho ang kanyang kalusugan ngayon dahil hindi pala ito idinirekta sa pagamutan at doon diniretso sa kanyang detention facility, mga kabalitaan. Yun ang masakit. At nandun naman si Inday Sara Duterte, sana ho magkita at mabigyan ng pagkakataon na mabisita niya yung papa niya. Napakahirap po naman, mga kabalitaan, na andun ka tapos hindi mo makakagilap yung yung ama mo,
no? So sabi naman nila maganda naman yung detention facility. So sana ganun na nga mga kabalitaan. At tayo po ipanalangin ho natin si Tatay Digong. Ako po, so, to be honest sa inyo mga kabalitaan, medyo nalulungkot to ako, pero sa bawat bago kami matulog, nananalangin talaga ako. Kasamahan ko sa bahay at pag kumain kami, nananalangin talaga. Yun na, usual na namin yan. Parang normal na namin yan. Pag bago kumain, talagang mag-pray muna kami. At sinasama na ho namin si Tatay Digong Duterte. At usually ako yung nagli-lead ng prayer sa amin, kaya sinasama ko na rin sa panalangin natin para si Tatay Digong ay syempre makatulong na rin tayo spiritually na, di ba? Nakikita naman ho natin kung gaano kapayat na si Tatay at hirap na rin maglakad, nakatungkod na nga, di po ba? Doon sana may wheelchair, no? Makaupo-upo si Tatay, no? Pwede siyang kasi yung wheelchair sa Netherlands, hindi ho gaya sa atin na wheelchair na mano-mano, ganon, gaganunin mo yung gulong. Doon ho, parang may ano pa sila doon may kambyada pa sila doon, ganunin mo lang yun. High-tech ho, pag Netherlands, Amerika, basta ba ng Europa, dito sa Amerika, sa Singapore, dito sa doon sa basta yung Pilipinas lang yung pinaka sa Bisaya pa karaan yung style mga kabalitaan. Well, anyway, nagpapataw lang ho tayo kahit medyo malungkot tayo dito mga kabalitaan, at tulungan ho natin, no? Ulitin ko po, manalangin ho tayo upang sa gayon mga kabalitaan ay magkaroon ho ng lakas pangangatawan si Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. At medyo pag nagsasalita ako ngayon, medyo parang hindi makakalabas yung boses ko. Parang affected yung lalamunan ko, no? Pag si Tatay Digong na yung pag-uusapan mga kabalitaan. Anyways, dito mo tayo, diretso tayo sa usaping ito na dahil binigyan na ho ng 24 oras ng Korte Suprema si Marbel, si Bersamin at itong si Remulla, ay kung hindi daw makakasagot at hindi daw katanggap-tanggap yung magiging explanation nila within 24 hours, ay di umano posibleng makakabalik sa bansa si Tatay Digong Duterte. Sana, no, makabalik pag nanalo ho ang magkapatid Duterte sa isa ng pangkaso laban ho sa mga individual na ito. At yung sinasabi ho makakabalik sana, ay sana ho na pagpalain tayo ni Lord na sana makabalik ho si Tatay Digong Duterte pagkatapos nitong 24 oras na palugi to para mag-explain itong si Remulla, Marbel at si Bersamin mga kabalitaan. At itong Fanatics, ito ho yung kanilang content mga kabalitaan. Panoorin natin. Matapos sampahan ng reklamo sa Supreme Court ang ilang mga taong involved sa di umano'y illegal na pagpapaaresto kay former President Rodrigo Duterte, Korte Suprema, tinaningan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na magpaliwanag sa loob lamang ng 24 oras dahil kapag hindi raw nila napatunayang legal ang kanilang ginawang pag-aresto, former President Rodrigo Duterte posibleng makalaya at di umano'y makabalik sa Pilipinas oras na mapatunayang illegal di umano ang ginawa ng ilang mga lokal na opisyal na nag-aresto sa kanya. Pinagpapaliwanag ng Supreme Court sina General Romel Marbil, Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kasong habeas corpus na isinampa ng magkakapatid na Pulong, Baste at Kitty Duterte patungkol sa tila pagkawalan ng karapatan ni former President Duterte na patunayan ang kanyang sarili sa Korte ng Pilipinas. Gayon din ang tila kawalang respeto at hindi na iginalang ang karapatang pantao ng dating Pangulo. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema ngayong araw, March 13, 2025, iniutos nito na sumagot ang mga government official o respondent na may kinalaman sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob lamang ng 24 oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat pagbigyan ang mga petisyong para sa habeas corpus na inihain ng magkakapatid na Duterte. Pinagsama-sama na rin ang petisyon ni Representative Pulong, Mayor Baste at Kitty Duterte na umihiling na iharap sa Korte Suprema ang dating Pangulo. Unquote. Ayon mismo sa ilang mga law expert, kailangang mapatunayan ng gobyerno na legal lahat ang kanilang ginawa na pag-aresto sa former president dahil oras na tila sumalungat sila sa batas, maaaring humarap sa Korte Suprema at husgado sa bansa ang dating Pangulo at mapawi ito matapos dalhin sa The Netherlands kung saan doon nakadetain para sa di umano'y akusasyon ng extrajudicial killing sa kanyang panahon. Ilang oras na lamang raw ang nalalabi kina General Marbil, DILG Secretary John Vic Remulla at Executive Secretary Lucas Bersamin na para patunayan ang kanilang mga sarili. Dahil oras na wala silang maisagot sa korte, sila ang mananagot hindi sa mga Duterte, kundi sa mga butante.
So yun po mga kabataan, 24 oras na lang yung palugit. Pag hindi di umano, ayon pa sa balita ng Fanatic na malamang makakabaliko si Tatay Digong Duterte. Sabi ko nga kanina, sana magdilang anghel na ho mga kabataan itong impormasyon na ito at itong sinasabi ho na mga kasamang vlogger ho natin mga kabalitaan. Ipanalangin talaga natin yung yung makapangyarihan na talaga yung panalangin. Kaya huwag mawala ng pag-asa at si Tatay Digong makakabaliko sa ating bansa mga kabaitaan. At ano na natin, kumbaga, i-enjoy na lang natin muna yung ating sarili, lalo na ho, focus tayo ngayon sa pangangampanya ng senatorial candidates para ho tuloy-tuloy yung pagdami at pagdagdag ho ng mga boboto ho sa kanila mga kabaitaan. At hindi tayo mawawalan ng pag-asa dahil nga pag si Tatay Digong, iba talaga si Tatay Digong pag nasa entablado magsasalita, talagang yung hatak niya sa masa ay makukuha ho talaga mga kabaitaan. Dati pa ho yun, hanggang ngayon nga kahit sa ibang bansa ay talagang siya pinupuri ho at tinuturing ho talagang bayani ng ating bansa mga kabalitaan. So ngayon po, lilipat to tayo dito kay Ma'am Malu Tikia, kung saan po ay sabi niya ay malaking tsansa na manalo talaga yung senatorial candidates ng PDP Laban dahil sa pangyayari ngayon mga kabaitan. Mas lalong nadadagdagan ang mga taga-suporta ho ng Team Suka. At kung ano pa ito mga kabaitan, pakinggan natin dito si Ma'am Malu Tikia mga kabaitan. Una sa ekonomiya natin, pangalawa sa yung image natin as a nation sa ibang bansa. Alam mo, Boss Dada, parati na lang tayong napapalaot sa problema ng politika. Yung dati, nasasabi natin na ang ekonomiya na decouple na sa politika at kayang umusad ang bansa dahil sa economic inroads. No? Dati kung naaalala nyo, ang daming against dun sa IVAT. Pero nakita natin, ang IVAT, ang nag-save sa atin, naging buoyant ang Pilipinas. Pero ngayon, kung ang mataas nga ang koleksyon mo dahil sa IVAT, pero nakakain ng korupsyon, napakahirap yun, Boss Dada, kasi serbisyong publiko na ang naiipit kung nakakain ang pera ng bayan. Ano po, yung ating image sa ibang mga sa international community, sa tingin mo, ano kaya ang tapang pa ang tingin natin nila sa China. Ang tapang natin sa China eh. Ay, wala na yan. Pero alam mo, ang good side nun, natutuwa naman ako sa ating mga kababayang Pilipino na nasa ibang bansa. Na-surprise ako dun sa Netherlands na lumabas sila kahit gabi, kahit na malamig. Oo. At nagsabi sila ng kanilang sentimiento. Ganon din yung nakukuha nating feedback sa ibang mga Pilipino abroad na tinatanong ano nangyari, bakit ganyan ang ginawa. Sa tingin ko yung collective indignation na andon at nakikita natin yan hindi lamang dito sa Pilipinas bagkus kung saang bansa merong Pilipino. So yun ang kagandahan kasi ang foreign media nagtatanong, who is he? What's happening? Who is this guy? So, and of course, pag tinanong mo who is this guy, sinasabi nila yung kwento na parte ng ligasiya ni Presidente Duterte. Kaya lumalabas tuloy, oh my, he's up with the Marcos. So, pag ginanon mo, nare-strengthen yung pananaw ng mga dayuhan tungkol sa Marcos at nai-strengthen rin. Can you tell me more about this guy? So may mga ganun kasi pag nakikita mo ang mga Pilipinong naggugrupo-grupo, kayo nakita nyo yan, di ba? Ang iingay, ang sasaya, kwentuhan ng kwentuhan. So ang tingin ko doon, parang may rason sila para maramdaman muli ang pagiging Pilipino. Parang kagaya lang yan doon sa interview dati kay, di ko alam kung sino ba yung interview ng BBC ba yon, na ang daming pinupukol nila, parang si Trillanes ata or other na official dati, na pinupukol nila si PRRD, na kesyo meron mga extrajudicial killing, tapos sinopla sila ng angkor doon na sinasabi, kung sinasabi niyong naging masama ang presidente, bakit mataas yung gradong ibinibigay? Speaking BBC pala mga kabitan, yun lang po ang nag-iisang TV network sa Amerika na nakikita ho nila yung kagandahang ginawa ni Tatay Digong Duterte. Kumbaga, ina-appreciate ho nila mga kabitaan dahil sa peace and order at war on drugs. So, nabanggit lang kasi dito ni Edmar, so talagang sinuportahan ko lang, sinigundahan ko lang na yung BBC ho ay talagang gustong-gusto ho nila talaga si Tatay Digong. That time, I do not know sa panahon ngayon, mga kabalitaan. Sa kanya ng taong bayan. Oo, alam mo, Admar, nabubuksan tuloy yung legacy niya. Napapag-usapan siya, di ba retirido na, tahimik na, hindi na Juan. Pero ngayong dinala mo siya sa The Hague,
people are talking about him at natutuwa ako kasi yung recollection is very personal. Hindi yung So, ito mga kabaitan ang dahilan na hindi ho tayo malungkot. Dahil tama ho yung sinasabi ni Ma'am Malu dito na parang mas nabuksan po ho yung kanyang legacy. Parang mas nalaman na ho ng tong bayan kung sino ba talaga si Tatay Digong. I mean sa buong mundo. Kung sino ba talaga si Tatay Digong. Kahit mga singkit, pinupuri ho nila si Tatay Digong. Kahit yung Amerika, yung mga kasundaluhan ho nila, pinupuri ho nila si Tatay Digong Duterte. Lalo na ngayon na hindi lang talk of the town, around the world pa itong si Tatay kung papaano ho nila inalipusta, papaano nila ito kinidnap para maagad-agad maipadala diyan sa The Hague, Netherlands, mga kabalitaan. sabihin mong, kasi taga Davao ka, hindi. Very personal. Kaya, worth it ba? Siguro hindi worth it na magkaroon ng division sa atin. Pero kung ang babalikan tanaw mo ay yung nagawa niya, napakaganda yung sharing. Kasi makikita mo na talagang kung ano si Duterte sa bawat tao, yun ang kinikwento nila. Dito po sa mga paliwanag din ng government side, no. Yung mga naalala natin yung sinasabi nilang 30,000 daw yung mga namatay. 'Di ba naalala natin na kahit nga yung sinasabi nilang 30,000, sige nga ilabas ninyo kung sino-sino ba yung 30,000 na yun. Ano ba yung mga pagkakakilanlan noon? Kasi ang naglalabas lang din noon, alam natin ng mga kritiko din, yung mga makakatuwa din at sila yung nagpapaingay, kinuha ng media at yun din yung kumakalat pati ng gobyerno ngayon. Yun yung ininsist ni Justice Secretary na nung tinanong siya ni Karen Davila sa isang panayam sa kanya na dumaan ba sa proseso ito, dumaan ba sa tamang proseso, binalik niya yung tanong, dumaan ba sa tamang proseso yung pagpatay agad doon sa 30,000. Alam naman natin, hindi pa nga napapatunayan kung ilan. And in fact, nalaman sa paghihimay ni Sas Rogando Sasot na doon pala sa arrest warrant, hindi nga 6,000, hindi 20, hindi 30, hindi 100 yung mga namatay. Ang sinasabi lang daw doon, at least 19, at least 24, alleged na mga magnanakaw at mga drug pusher ang namatay during 2011 to 2019. Isama na yung sa panahon ng pamumuno niya sa Davao City hanggang sa doon sa naging presidente siya. So hindi nagre-reflect din doon. So ito yung lumalabas ngayon ng mga impormasyon na tuloy, Prof. Oo, Admar, alam mo, ang nakakalungkot dyan, palaki ng palaki yung numero. Parang wala na siya sa opisina, pero biro mo umabot ng 100,000. Meron ako nakitang document, 50,000. So tinanong ko, anong basihan nyo? Hindi ba dapat ang official account should come from the PNP? At dapat may folder sila at nakita nila ito namatay dahil sa operation, ito namatay dahil yun ang parating sinasabi si Kian. Ang alam ko yun nakasuhan at ang police na-discharge. So hindi naman masasabi na walang ginawa. 'Di ba? Kailangan mo mag-file. Ngayon kung natatakot kayong mag-file, ay kailangan pag-isipan nyo ano ang pinakamabuting paraan to seek accountability kay presidente ba o sa chief PNP kasi ang tagal na at saka gusto kong sagutin sana yung diyan sa Davao Death Squad. Parte 'yon ng political narrative. Noong 2011 pumunta doon si Secretary De Lima para tingnan kung ano nangyayari sa Davao. Bakit? Kasi nababali-balita no natatakbo. So, naghahanap sila ng record. Yun ang tawag namin sa aming industry, opposition research. Ano ba yan? Ano ba totoo dyan? So, para mo sabihin ng 2011 at ngayon ay 2025, that's a total of 14 years. Sana na protektahan nila yung file para talagang kung gusto mo talaga yung gawin, dapat yan ang ginawa ni Presidente Marcos sa unang araw ng pag-upo niya. Inalam niya ilan doon ang totoo, ilan doon ang nakasuhan, ilan doon ang naalasan ng mga pulis, di ba? Yun ang tama. Pero yung from Hong Kong, dalhin mo siya, isugod mo sa eroplano at papuntang Dahig para namang sobra na ang persecution na ginagawa. Oo, yung isa nga hinamo na magpa-drug test, ayaw hanggang ngayon. Yung pinaharap sa ICC, matapang na humarap. Marami pang mga nangyari, hinarap yung mga hamon na yun. So, yun yung mga reaksyon ng taong bayan. Okay, dito tayo kasi papalapit yung eleksyon. Sino po ang makakagain ng pogi points dito? Ang kasalukuyan bang administrasyon, pambato ng administrasyon, or
sasang-ayon kayo dun sa sinabi ni Attorney Arnedo Valera na sinabi niya na political suicide itong mga nangyayari ngayon at mag-solidify lang yung magiging martir ang dating Pangulo at the same time magkakaroon ng kumbaga miscalculation ang nangyari sa hanay po ng sa administrasyon ng mga pambato. Oo, Admar, yung latest na nilabas ng Pulse number 1 si Senator Go. Yan ay nakuha hindi pa kasama ang March 11. So yung survey firms na gagawa ng kanilang survey around this time, medyo may makukuha kang pagtaas sa numero ng mga kaalyado ni Presidente Duterte. Napakahirap na kampanya, gumawa sila ng ganitong problema na hindi na-measure. Dapat yun mini-measure Dapat yun ano bang impact niyan. Ngayon, paano ka magra-rally? Paano ka magra-grand rally na nakita Paano makakuha ng, kumbaga, ma-measure nila? Bali-balita daw, yung utos daw nito, si FLM mga kabalitaan. Totoo ba yung chismis na yan? Alam naman natin, si Bongit, under Disaya ho yan mga kabalitaan. It's either lang ni Tamba, o di kaya ditong si FLM. Dahil una, galit na galit ho siya sa mga Duterte, lalo na kay Inday Sara Duterte. Kasi laging may insecurity sa buhay kasi yan si FLM. Diba? Kay Inday Sara, lalo na. So, may lumalabas, lalo, narinig ko lang to kay Maharlika, although hindi pa confirmed, pero siya nung nagsabi, alam naman natin, marami din yung, marami din yung alas. Yung puting ahas na sinasabi niya, sabi na, malamang, daw, kay Lisa mula lahat na ito, at o di kaya kay Tamba, sunod-sunuran na daw si Bongit mga kabalitaan. Kung totoo man yan, wala talaga kwenta ang ating Pangulo. Pero kung hindi totoo yan, dapat papatunayan din yan ni Maharlika. Pero alam ko, meron yung alas si Maharlika. Hindi magsasalita yun kung walang ebidensya mga kabalitaan. Atapang atao, hindi atakbo yan. Ganun ho yan si Maharlika mga kabalitaan. Parang si Duterte, atapang atao, hindi atakbo. Mula Hong Kong, umuwi ng Pilipinas. Alam niya na may warrant of arrest siya. Haharapin niya, hindi niya tatalikuran, hindi niya tatakasan. Kasi abogado, piskal dating piskal at saka presidente, mayor, congressman pa. Saan ka pa mga kabalitaan? Di po ba? Diyan sila wala. Si Tatay Discomplito siguro kung ibang presidente siguro yun, pag ginabol-habol ng ICC, siguro wala na. Nagtatago na yan sa kuweba. Paano kaya si Bongit kung habulin na naman siya naman yung habulin ng ICC mga kabalitaan? Ano naman kayang gagawin niya? Ganun lang. Kamot ulo mga kabalitaan. Alam na dis mga kabalitaan. Ika naman natin yung organic at spontaneous reaction ng mga tao sa iba't ibang probinsya. Paano mo dadalhin ng Pangulo? Dahil ang gusto ng Pangulo daw kasama siya sa lahat ng mga rallies. Pangatlo, kahit na nasa iyo ang pondo, nasa iyo ang makinarya, paano mo aayusin itong nararamdaman ng taong bayan na galit or indignity, no? Ako, ang tingin ko, nasa kanila ang makinarya. When I say makinarya, nasa kanila ang machine, no? Pagdadayain yan, mas lalo tayong magkakagulo. Meron ng isang kandidato na nagsabi, itigil muna natin ang kampanya. Si candidate Norberto Gonzales, no? Sinabi niya, itigil muna natin ang kampanya at sa mahirap itong nagkakagulo tayo. Pag tinuloy-tuloy ito, kahit na sabihin mo ang tingin ng ibang tao, nahihirapan ang PDP, may 2 ka doon makapasok, may 5 ka makapasok, sa tingin ko, ang galit ng tao ang magdadala doon sa mga kandidato ng PDP sa Senado. Yun po yun, ang posibleng mangyayari mga kabalitaan. Malamang ho yan. Naniwala ho tayo dyan mga kabalitaan na yung galit ng mamamayang Pilipino ang siyang magdadala sa kasiyahan, araw-araw idadasal ho natin. Dahil babalik at babalik talaga ang The Eagle from the South mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong programa ho natin, maraming salamat. Share niyo po, like at mag-comment kayo. Then pindutin ang notification bell. Of course, wag pa i-skip yung ads na inyong mapapanood. At ako po hindi na po magtatagal ho dito dahil marami pa po itong gagawin at nakita niyo po yung mata ko parang hindi pa naka-recover noong araw na kinidnap si Tatay Digong Duterte. Alam niyo, hindi ako umiyak. Naiyak ako mga kabalitaan. Naiyak ako, sabi ng kasama ko sa bahay, what happened to you? Kuya, anyari sa'yo kuya? Ba't nanlaki yung mga mata mo? Kako, kulang ako sa tulog. Anong kulang sa tulog? Ba't namumula na naman yon?
maliban sa nanlaki at namula. Panahila mo sa agad ako eh. Ganun ako. Hindi, napuwing lang ako, napuwing. Ayun pala, parang na-affected ako sa pangyayari. Siguro hindi lang siguro ako. Marami na ho tayo mga hindi ko lang pinapakita ho sa inyo. At yun po ay luhaw ng kasiyahan ho. Dahil una ho at makapagpahinga si Tatay Digong Duterte, makatulog ng maayos, gigising lang kakain, then lalabas, haharap dun sa korte. At balita ko po parang hindi ko alam kung sa Monday ba o ngayong araw na to magkakaroon ng first appearance sa trial ni Tatay Digong Duterte. Alamin ho natin yan, i-research natin yan mga kabalitaan. Maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino saan man lupalop ng ating mundo. Ang programang ito ay para ho sa inyo kabalitaan. Assalamualaikum sa ating kapatid ng Muslim at masalam sa inyo. Then sa ating mga silent viewers natin, no? Team Replay at moderators, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, panonood at tumambay dito sa ating munting bahay. 54,806 mga kabalitaan. Maraming salamat sa inyo. At minsan bumababa ho yung natin. Napapansin ko talagang meron pala may nakapasok pa rin palang mga trolls ho nakasubscribe. Salamat sa inyo ha. Pag ayaw nyo na, alis na kayo dito sa bahay. Minsan bumababa bigla tapos tumaas naman ho mga kabalitaan, no? Anyways, masaya pa rin ho tayo dahil at least napapanood nila yung ating mga reaction dito sa mga video natin pinapanood, takbo ng ating politika sa ating bansa mga kabaitaan. Mami Rose, Daddy Berting, Tuwi Tubias family dyan Cebu City, maraming salamat to. Overseas Filipino workers, saludo kami sa inyo. Mabuhay kayo po ang aming tinuturing bagong bayani sa bayan ni Juan. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out. Agad Balita.